Itong episode na to, dapat nating pag-usapan kahit na sabihin mong mabigat. Kasi millions of Filipinos are going through this. Pero ang nangyayari, tahimik lang sila, hindi nagsasalita. Kasi sa kultura nga natin, ang laging sinasabi yung resilience, magtiis. Pero pag-usapan natin tong sinasabing caregiver syndrome. Yun bang burnout ka na, akala mo pagod ka lang, wala kang choice, parang tanggap ito na kapalaran ko eh. Ang iniisip pa minsan, oh, kaya ko pa to. Pero hindi, my dear, mga kababayan ko. Itong hidden burnout is kinakain po ang ating mga Filipino caregivers today. Ano nga ba yung caregiver syndrome? Happens when you're taking care of someone, your parents, your spouse, yung mga apo mo, yung mga anak mo, o kaya yung buong sambahayan. Sisimula yan na sirain yung kalusugan mo, yung mood mo, o yung pagkatao mo. Pero syempre, Pinoy tayo, di ba? We don't call it syndrome. We just call it tiis-tiis lang. Yan lagi ang sinasabi natin. Pero let's just be real on this. Kung lagi kang pagod kahit na natulog ka ng 8 oras, o kaya irritable ka, o kahit nasa maliliit na bagay, madali ka magsiklab. Tapos nawawala yung focus mo, may iniisip ka pero hindi ka makapag-focus, short-tempered ka, o kaya minsan para kang manhid, o kaya either kain ka ng kain, o kaya wala kang ganang kumain. Anong pinaka-worst sa caregiver syndrome? Yung guilty ka pag nagpapahinga ka. Lumalabas niyan kasi burnout na yan. Hindi mo napapansin na ba burnout ka na.